Balikan naman natin ang kaso ni FPRRD sa ICC. Makakausap natin ngayon, ICC Assistant to Counsel, Cristina Conti. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Magandang gabi, Corina. So ano po ang implikasyon, kung ipapaliwanag po natin ng simple, yung naging desisyon pong ito ng ICC, una sa jurisdiction issue at ngayon naman sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo? Una, yung kahapon na jurisdiction decision on the appeal, ang ibig sabihin po ay may kapangyarihan yung ICC na dinggin hindi lang ang kaso ni Duterte, kundi silipin kung anong nangyayari sa Pilipinas. Dalawa kasi ang nakabinben, yung kaso ni Duterte na napapaloob sa mas malawak na investigasyon. At kung sakali, siguro yung mai-imagine ay kung paano kung natalo yon. Ibig sabihin po, titigil ang lahat. At maski yung mga idineklara or sinabi po ng mga co-perpetrators ng Duterte ay hindi na rin, wala na magpo-proceed laban sa kanila. Kaya, kahapon may kapangyarihan. Ngayong araw, ang tinalakay naman, mula po ito sa pre-trial chambers, so magkaiba po itong mga chambers or magkaibang grupo ng huwes. Sa confirmation of charges, ang hearing na ito ay ginanap noong Pebrero. Ang tanong, meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis, sa trial? Sabi sa atin ngayon, meron. Kaya, dahil may kapangyarihan ng ICC at dahil may ebidensya para magpatuloy ng paglilitis, ay malamang sa malamang ngayong taon, magbubukas na ang paglilitis laban kay Duterte. Ano po sa palagay ninyo sa mga pahayag na basehan ng kanilang desisyon ang pinakamatibay na ebidensya na dapat po itong magpatuloy sa korte? Binanggit doon sa desisyon na yung ebidensya ng prosecution na una, mga dokumento, mga video, mga litrato, at mismo mga salita ni Duterte ay kumbaga kapani-paniwala. Galing ito sa mga sources na hindi mo paghihinalaan. Galing mismo sa gobyerno yung iba pang dokumento. Whether na kuha nila during nung panahon ni Duterte or ngayong Marcos administration. Kumbaga public information. Yung pangalawa, impormasyon galing sa insider witnesses. At ito ko rin na yung mga binabanggit na P1, P3 nung hearing. Sabi daw kasi nitong mga witnesses na ito ay ang nangyari sa Pilipinas noong panahon na ito ay ganito na utusan kami ang gumawa nito. Kung sa termino na, dito kasi sa confirmation of charges, ang sabi si Duterte ay indirect co-perpetrator. Yung indirect meaning hindi siya ang pumatay. Ang nagsalita sa ICC, ang magsasalita sa trial, kalaunan na insider witnesses, ay direct co-perpetrator o siya mismo mga pumatay at nautusan. Ayun, okay. Kung babalik naman po tayo, ma'am, doon sa issue on jurisdiction, ito po bang desisyon na ito sets a precedent? Meron pong iba pang mga pangalan na inilulutang na maaaring hainan po ng warrant of arrest at dadalhin po sa The Hague, ano? So, does this make it more feasible ito pong naging desisyon kay FPRRD that indeed there is jurisdiction on Filipino leaders? Yes. So, yung jurisdiction, mas warning siya sa mga bansa na hindi basta-basta ang desisyon na mag-withdraw o umalis sa ICC. Ang sinubukan kasi ni Duterte ay nakapagsimula, miyembro ka ng ICC, nakapagsimula na ng investigasyon para maiwasan ang pananagutan, aalis ka na lang. Itong desisyon sa jurisdiction, ang sinasabi, sino mang nagbabalak pa, ito ang pagpapasya namin. Hindi kasi tanong doon sa jurisdiction decision kung may jurisdiction ba ang ICC sa panahon na nangyari ang krimen. Maski depensa po, hindi naman madedenay na nung naganap ang patayan, miyembro tayo ng ICC. Pero lampas na po doon ang tanong. Ang tanong ay, it's not the existence of jurisdiction, but the exercise of jurisdiction. Naka-action ba ng mas mabilis ang ICC? Kaya hamon ito sa ICC, sa totoo lang, sa panahon ngayon. Kasi ang sinabi doon sa desisyon, kailangan makakasa ng preliminary examination at the least ang ICC sa mga lugar na merong nagaganap
bago pa ito maka-withdraw. At dito naman, kadikit dito sa confirmation decision, nandito kasi yung mga pangalan. Kung may jurisdiction, ang lumalabas, wala silang sasantuhin. Ang sabi ng ICC, ang jurisdiction namin o ang saklaw namin, may kapangyarihan kami o kaya namin dalhin sa korte ang mga may kasalanan. At eto na nga, kahit pa presidente ka o makapangyarihan, dapat dalhin ka sa paglilitis. Maaari pa po bang mag-apela ang kampo ng dating Pangulo? Maaari pa dito sa confirmation decision, pero kung ano man, dahil may panahon na pagdadaanan yung pag-transfer natin sa trial chamber, bago matuloy ang paglilitis, palagay ko ay, at sa tansya ko, matatapos na ang issue ng apela, ang pagpapasya dun sa apela, sa loob ng panahon na naghahanda rin sa paglilitis. Kaya kung meron mang desisyon at ang pinagdadasal namin ay ang desisyon na yun ay pabor pa rin sa amin, kung sa desisyon sa apela, hindi na sana maantala pa yung trial mismo. So ito pong mga pamilya ng drug war victims umano, sila po ba'y magiging aktibo sa partisipasyon dito po sa kalakaran ng paglilitis? Talaga, oo, Corina. 539 katao po ang kinikilala ngayon na participating victims sa ICC. Pero pwede pa ito kasi madagdagan dahil naghihintay lang kami ng go signal pero naghahanda na dahil magbubukas po ulit ang application for participating victims. Iba pa, yun lang, ang abiso namin, iba sa level naman ng pagiging witness, iba po ang proseso patungkol doon. Pero unahin na natin itong participating victims na magbibigay sa atin ng kakayahan na magbigay ng pananaw at kuro-kuro ng views and concerns directly to the court. At huling tanong po, sino naman po ang susuporta financially dito po sa pagbiyahe at pamamalagi ng napakarami pong mga miyembro ng pamilya, ng mga biktima? Mukhang private sector po kasi hanggang ngayon, sabi ng Pilipinas, hindi sila mag-cooperate. Kaya mukhang wala po kaming maasahan kasi kung member state ka sana, you could be compelled to support. Pero at this point, mukhang kami-kami, tayo-tayo. At sana, maski ganito yung sitwasyon, makapagtulungan pa rin po tayo moving forward. Maraming salamat po sa inyong oras, ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.